just start off basically, everybody thinks they know the budget, but we'd like Butch to explain the process and also the terms that are being used para when you come across and when you read anything about the budget, mas maintindihan nyo na. GAA, yan. Yan, Butch, you tell us the whole process. Tell us the whole process. GAD. Ang budget, yan yung financial translation nung development plan ng pamahalaan sa darating na taon. Kaya kung nagsalita ng maraming pangako yung Pangulo pero wala sa budget, wala yun. So, mga talagang literal na put your money where your mouth is. Yan. At yung budget, yun ang isa sa pinakamahirap na ipasang policy bawat taon. Kasi maraming stakeholders eh. Meron kang sectoral stakeholders, yung mga magsasaka, yung mga senior citizen, yung mga nanay, gano'n. Meron ka ding geographical stakeholders, yung mga parating umaangal yung mga taga Mindanao. Bakit kami maliit na nakukuha namin? Yung mga Ibatan, hindi umaangal. Kanila yung budget secretary. Hindi, pero yung mga business, yung mga industries, Yes. meron din silang stake dyan eh. Kaya sinusubaybayan yan eh. Hindi basta-bastang pumapasa yan eh. Maraming pressure sa'yo. Siyempre, yung mga politiko. Oo. Bawat Mga individual senador. na kongresista, Mga individual senador, na mga senador. congressman. Hindi ka ba humingi sa kanya na Hindi, congressman ka nun? mabait ako eh. Ako, hinihintay ko lang. Ano ang grasya? direksyon? Doon ako. Yan. Kaya susundan talaga yung progress ng So budget. when does it start? Kailan nag-uumpisa yung paggawa ng budget? Ang unang-unang hakbang dyan, magpupulong yung tinatawag na Budget Development Coordinating Committee. Kasi kailangan mo muna iset yung macroeconomic framework. Okay. Para yung budget mo, When you say macroeconomic framework, what does ano it ba mean? yung magiging interest rates? Ano ba yung magiging expected revenues? Ano ba yung kailangan ba tayong umutang? Ano yung magiging deficit? Forecast. Kasi kailangan nasa konteksto yung budget eh. Para Okay. practical tsaka viable. Okay. Kasi mamaya ang laki-laki ng inuutang mo, yung pala, nasa 62% ka na ng debt to GDP. Ito ba yung DBCC? Development Budget Coordinating Sinong nauupo Committee. doon, Check Coach? Yung economic managers, DBM ang chairman, Okay. Secretary of Finance, NEDA, at saka yung kinatawan ng BSP. Okay. Ayun, apat lang kayo? Si Trade hindi kasama. Hindi kasama. Okay. So, yun, pag-uusapan When muna. you talk about the fiscal policy to, kasama dito? Pagka, when you, Yung medium-term fiscal framework, kasama sa usapan na yan. okay. So, yan ang isang framework. Yung isang framework naman, yung Philippine Development Plan. Okay. Tsaka yung 9-point socio-economic agenda ng Ito yung gusto administrasyon. nating maabot. Yan. Yan. Yan yung pinangako mo sa kampanya. So yan ang dalawang framework. Okay. Pag nagkasundo na kayo dyan, pwede mo nang sabihan yung mga agencies, maghanda na kayo ng budget nyo. Ito yung ceiling nyo, batay dito sa... Ano ang, there's always a term that we are informed, budget call. Yun na nga. Yung DBM, sasabihin na yung mga ahensya, Budget call yon. ihanda nyo na yung budget nyo. And Ito yung ceilings nyo. So that happens sometime in February? Sometime in December. Oh, December. December the previous. The previous. O kaya January. And how long do you meet the DBCC? Kasi tayo, Oh. intensive yung consultations natin. Meron pa tayong bottom-up budgeting. Yes. Tama. Meron pa tayong budgeting with the CSOs. Kaya maaga tayo nag-umpisa. 8 buwan yung budget Alam mo yung process. idea ni Butch yung bottom-up budgeting. Pero pag nasa cabinet meeting, minsan sinasabi niya bottoms up. Ako, Kibari yan, gusto kibari ko yan. yung bottom sa budget. Yan. So, Diyan ako kailangan on board. yung mga ahensya, maghahanda na ng sariling budget nila. Okay. Tapos pag nabuo ng mga ahensya yung budget nila, pupunta naman sila sa DBM. What's the deadline for submitting to the DBM yung budget ng each agency? Well, kailangan lang isipin mo na by July or 30 days from the opening of session, Right. pumasok na yung budget sa Congress. So tapos dadaan pa yan sa presidente, dadaan pa yan sa Hindi, DBM. pero before that point, Siguro mga 2-3 buwan yun. yan yung parang naghahagal sa DBM. Ito ang budget ng DOH. Oo. Tapos bumabalik yan sa department o kagawaran. Let's say ang hiningi ko, DOH ako. Ang hiningi ko is 100 million. Makikita ko lang, ini-slash nyo na. Anong basis na pag-slash nyo ng budget? Kaya lahat kulang ang pera ng mga kagawaran. We're not happy di ba? Hindi ganun kadali kasi hindi lamang kung anong priorities nila, ano yung capacity nila. Kasi may mga
ahensya, hindi nauubos yung budget yung underspending. Yung DPWH. So kumbaga nire-review din nyo yung performance nila ng previous years. Oo. Tapos kung gaano kalaki yung natitirang pera nila from the previous years na naka-carry over, di ibig sabihin hindi nila mauubos yung bago kung bibigyan mo ng malaki. So, pero mahirap na, I remember people were really complaining about their budget. Everybody wanted more, in effect. Exactly. In fact, yung debate sa loob pa lang ng ahensya. Oo Kasi nga. sa loob ng ahensya, meron na doon ng iba't ibang pagtingin sa priorities ng ahensya. Right. Kunyari, DPWH. Ilalagay ba natin sa flood control lahat yan? O lalagay natin? Funds to magic. Mga ganun. So may debate na doon. Right. Tapos pagkatapos doon naman sa technical bureaus ng DBM. Yung agency tsaka DBM naman ang maghahagel dyan. How long does it take? Siguro 1 buwan. Talaga? All departments will haggle Lahat with you? yan dadaan sa amin. Kaya bawat agency, may mga budget experts yan. At kami naman, may mga bureaus na in charge sa iba't ibang education, social services, I'll economic. just insert one thing na sinabi and I'd like you to comment on that. Ang sinabi kasi ni Pangandaman, Secretary Pangandaman, when she was asked, remember, yung sinabi niya na ang sagot niya is, wala kaming experts. Wala kaming technical Wala capacity kaming technical capacity to review yung proposals. Oh, is that true? Well, kung you have to Kasi clarify. flood control. Di, ang sinabi niya, we don't have the capacity to identify insertions. Yun ang nadinig ko No, but he sinabi. said technical So it was identifying the projects themselves. Hindi, ang DBM is divided into many bureaus Right. who are in charge of social services, economic services, PNP, yung In uniform the case of personnel. DPWH, where would that fall? Meron bureau yan. Okay. Meron yan. So, hindi nila uusisain yung bawat project. Pero titingnan nila yung categories ng project, kung saan saan nyo nilagay yung pera ninyo, at yan ba naayon dun sa priorities ng gobyerno. So, and then after that, Aakit yan sa cabinet. tayo na. Oh, Yung buong araw na meeting na ang nakakapagod yun. Ang sipag ni Pinoy na mag-review ng budget. minsan lumalapas tayo sa isang araw doon. Correct, oo. So ibig sabihin, pagpasok na lahat yung mga proposals from the different agencies, dadaanan pa ng cabinet yung buong anong yon. Oh, yung yung general Okay. Kaya ang budget talagang maraming pinagdadaanan niya na commentaries, revisions, Okay. tapos bagong editions. Kaya kung yung katulad nangyari dito sa nakaraan, isang araw lang binura lahat yung mga ginawa ng 8 buwan. Tapos, ang resulta ang bunga ng 8 buwan na yun, ito na yung NEP. Ito na yung NEP. Yung Na-approve na. pag na-approve na ng kabinete, ang tawag dun sa budget, National Expenditure Program. Okay. Pero NEP. ang tawag din doon, the President's Budget Ito yung isasubmit sa Congress. sa Congress. Pag pumasok sa Congress at final sa House, Sa House. magiging General Appropriations Bill. Yung NEP. okay. Pero pareho yun. Pareho yun. At para lang klaro, ang simula House. Kasi under the Constitution, Dapat mag-uumpisa sa budget House. bills originate sa From House. the House. Pero si Presidente, bago namin formal na isumite sa House yung budget, aayos muna siya ng pulong with both chambers. Okay. Sa Speaker, Speaker. yung heads of political parties, yung officers ng House, ganun din sa Senate. Separately ang meeting? Separate. Kasi sabi ni Presidente, linawin muna natin sa kanila kung ano yung importante sa akin dito para hindi na nila galawin pagdating sa floor. At sabihin na din natin sa kanila, yung mga hinihingi para sa distrito, nandiyan na rin yan. Okay. Kaya sasabihin ko sa kanila, eto na yung priorities namin, eto yung sa inyo, huwag nyo nang galawin ito kasi pag ginalaw nyo, sinabi ko na kay Butch, na Where i-reject niya. Saan kayo nagmi-meet niyan? I don't remember the President going to the House or the Senate.
Hindi, minsan sa house, minsan sa ibang lugar, sa hotel, gano'n. And how long is the meeting? Well, depende sa, kung merong, kadalasan, hindi naman lumalapas sa 2 oras eh. Okay. Para lang sabihin ng House at Senate na yung presidente, kinausap sila tungkol dun sa budget at hindi lamang binagsak dun But the budget has, when you talk to them, hindi pa nila nakikita yung NEP mismo. Hindi Wala pa, hindi But pa. you're just laying down the principles of this budget. Papaliwanag ko yung general outlines ng budget, ano yung priorities, nasaan yung pondo. Tapos yung mga concerns nila, papaliwanag ko rin kung paano nasagot. At kaya, that's also a warning to them na if you touch any of my priorities, I will veto those. Sabihin na niya na, huwag niyo nang galawin kasi i-reject ni Butch. Pag in-override nyo, doon ako sa veto babawi, sabi niya. Para na lang walang gulo, sabi niya. Kaya pala, smooth yung 6 years natin. 6 years, maaga pa natin na-approve yung budget. At sa December pa lang na-approve na. Oh, di ba? wala, never reenacted. Never reenacted. Hindi ka mukha ng Wait, sandali. Ano ang people just assume pag reenacted budget, mabilis na na-approve. But what's the deleterious effect or negative effect of a reenacted budget? Well, ang una, Congress surrenders the power of the purse. its prerogative to approve the budget. Okay. Pangalawa, yung development plan by which the budget is the financial translation, wala siyang pondo. Kasi Okay. ang nare-reenact yung last year's budget. Last year's budget. So binigay mo ngayon sa Pangulo yung poder para i-realign niya lahat yung perang yan nung nakaraang taon para subukan niyang pondohan yung mga priorities niya. So yung mga development na plano hindi natutuloy. But can you explain to me why nung panahon ni GMA, panay reenacted budget yun? In fact, 9 times. 9.5 years lahat. Bakit? In 2 instances, fully reenacted. Tama. Kasi walang budget. What do you mean walang budget? Hindi sila nag-budget. Hindi nakapagpasa. Walang Walang pumasang, DBCC meeting? walang pumasang budget. Okay. Pag gano'n na yung ibig sabihin, nagiging patakaran na. At ano yung ibig sabihin ng nagiging patakaran na? Ang gusto ng executive, a lot of discretion over the budget. Kasi, kung tama ako, Sec Butch, di ba? Yung nagiging reenacted budget, malalaking clumps, no? Tinitreat as lump sums. Lump sums. So, bahala yung presidenteng mag-allocate kung saan niya gusto magpunta. So yung presidente ngayon ang may poder. Kaya ang amba ng presidente sa Congress, pag hindi tayo nagkasundo dyan, marireenact yung budget na yan. Kaya sasabihin niyan, practically saying, mawawala sa inyo yung poder sa pag-approve ng what's the budget. potential for more graft pag reenacted budget? A lot more. Yun na nga ang problema because ibinigay mo na lang sa isang tao para ayusin yung allocation ng budget. We've never heard a corruption on the budget pag reenacted. Meron! Fertilizer funds ka. Yung kay Bolante. Yung kay Napoles, ba? Because of that? Hindi ko alam. Pero yung fertilizer funds scam was one. Yeah. Okay. Well, ang problema, outside of the possible temptation to appropriate the money personally, wala kang programa de gobyerno para sa susunod na taon. Iaasa mo na lang dun sa isang tao kung anong gagawin niya dun sa lump sums na reenact. But pinagyayabang ni previous Jimmy na magaling ang ekonomiya niya. Diba, naalala mo nung bumaba nung second year ba na bumagsak ang GDP nung panahon natin, tinawag tayong high school government. Well, ang utos kasi ni Pangulo doon, di ba, nag 7.3 tayo noong 2010. Right. Bumaba ng 3.8%. Right. Sabi ng presidente, itigil niyo muna yung mga proyekto. Kasi kung butas yung balsa, tagas ng tagas yan. Walang mapupunta sa mga proyekto. Kaya takpan niyo muna yung mga butas bago tayo Kaya bumwerda. nag 3.5. Kaya nag 3.8 kasi nga bumagal yung implementation ng project. And then Kasi ni-review natin lahat eh. Right. Ni-review natin lahat. Like what were the leakages? Well, may mga project na lump sums na walang specific allocations eh. Na ang magdidetermine na lang kung na-approve yung budget, yung ahensya na lang. Okay. Marami nun, pag nakaipon ng pera at the end of the year, hindi kasi ginamit,
ginagawang bonus o kaya allowances. Kaya pala natanggal yung marami nagalit dito kasi tinanggal ng Hindi mga ba bonuses. sabi nila yung luwa nun, lahat ng letter sa alphabet, meron silang, Bonus? hindi, pangalan ng bonus at allowances. Eh. So you took out a lot of potential sources of graft or at least of O ways yung of tighten the budget. Tapos ilalagay mo talaga dun sa kung ano yung plano ng administrasyon sa taon na yun. and henceforth after that talagang umangat talaga yung The following year, 7.4 ang... that was the oh. highest, no? Tapos nag 7% ng Right, tatlong right. beses pa. So, eto Sec Butch, tanong ko. Kasi, paniliwanag nga nyo paano yung proseso, di ba? Magagaling sa executive, may konsultasyon yan, may pag-uusap na sa House and Senate leadership bago ihain yung NEP, which will become the General Appropriations Appropriations Bill. Bill. So, dito sa kasong ito, di ba, nakapagpasok ng insertions ng, Oo nga. magkano ba, 100, 200 billion? So, paano magagawa yun sa ganong klaseng sistema kung meron talagang pagtutok yung Paliwanag DBM mo Coach, dapat yung proseso dun sa proseso. House kasi Hindi, mukhang wala oo. tayong problema sa executive Alam mo, branch, eh. Kung meron kang gustong baguhin dun sa budget, Okay. gusto mong dagdagan ng isang item, o gusto mong bawasan, merong panahon dyan. Ang tawag dyan, yung period of amendments Sa floor. sa floor. Ang period of amendments, may proponent, may tatayo. Tama. Ang committee sasagot kung accepted or rejected. Kung pipilitin ng proponent na pagbobotohan ng assembly. Tama. Tapos mariresolve yung issue. So, ibig sabihin, lahat yan, nasa minutes. Okay. Kung sino yung tumayong nag-propose, kung Sa sino yung nag-object. plenary yan, sa plenary. Okay. Kaya dyan dapat lahat ng pagbabago, kung gusto mo ng pagbabago dun sa budget. Ang nangyari, inapprove na ng plenary yung budget on third reading, both sa House And Senate. at Senate, nung dinala sa BICAM, dun siya. Means Nangyari. bicameral. Conference committee. Kasi ang BICAM, ang talagang layo niyan, para i-reconcile yung conflicting. Disagreeing. Yung magkaibang versions. Yun lang. Yun lang. Wala, hindi. Ang point lang talaga, halimbawa, kung ang pakiramdam ng Senate, ang interest rates next year mas malaki. So kailangan natin i-adjust yung debt service. Yung mga ganon, doon kayo mag-aayos. Pero hindi yung nangyari dito na approved na on third reading. Halimbawa, nung 2023, halos 397 billion ang kinat doon sa 397 billion? halos 400 billion ang kinat doon sa Approved. GAB na approve na on third reading. Okay. Tapos, anong ginawa? Ni-reallocate. Nagkaroon sila ngayon ng pool of funds over which they had full discretion. What was that fund called? Wala siyang pangalan kasi they just had a pool of funds. Kasi first time na nangyari yan eh. Tapos, Hindi naman nangyayari Tapos regular. gumawa sila ng mga bagong proyekto, gano'n? Nilagay nila sa either they added to other Existing, projects oo. or they funded new ones like yung AKAP wala naman talaga nung 2024 yan eh. pala yung AKA. So, kumbaga, may NEP na meron ng mga allocations, Pero ng priorities ng presidente, priorities, tapos GAB, reflected yun, Oo. in-approve ng both House and Senate, and then pagdating sa BICAM, ni-reallocate yung almost 400 billion. noong 2023, halos 400 billion. Mhm. Noong 2024, mga 560 billion. Noong Ganong kalaki? 2025, 495 billion. Kaya So pala- kung susumahin mo, More than a trillion. 1.5 trillion. Ang In 3 years. binawas dun sa president's budget At nilipat sa ibang... at nilipat kung saan-saan. Oo. Ngayon, Pero yun nga, Sec Butch, kung nangyari yun sa panahon nyo, hindi ba nyo malalaman yun? As DBM? As Malacanang? Si Pinoy pa. Si hindi, Butch Abad pa. kaya ko nga sinabi sa inyo kanina, maraming nagmamacheck sa budget kasi meron silang interest dyan eh. Oo nga. So, lahat ng mga taong naapektuhan yan, dapat nag-ingay. Di ba? Bakit nawala yung pondo namin para dito Exactly. sa program na to? Halimbawa- O kaya bakit 200 na lang, dati 500, gano'n. I thought they were asleep on the job. These old congressmen, they didn't know what's happening on the BICAM. Alam mo, kung nangyari minsan,
Noong 2023, halos 400 billion. Pwede mo ba sabihin natulog sa pansitan? Di ba? Pero ako, hindi ko rin papayag na ganun-ganun lang yun kasi never in the history of budgeting na nagkakaroon ng 400 billion peso cut. Hindi pa nangyari. 6 na taon akong secretary, 12 taon akong congressman. Hindi ko pa nakita nangyari yon. Worst, nangyari ulit noong 2024 Na mas malaki. na mas malaki. Tapos sumunod pa ulit sa 2025. Kaya kung hindi pumutok yung PhilHealth noong December 2024, baka hanggang 2026 pa yan.